Ngayong araw ay balik puntod ng mga sikat tayo, isang sikat na singer na member ng Aegis Band na hinangaan ng napakaraming Pilipino ang ating bibisitahin ngayong araw. Walang iba kundi si Mercy Sunot, isa sa pinakamagandang boses ng Aegis. Tayo'y magbalik tanaw sa kanyang alaala. Ano ang mga motibo ng mga dalagang ito na madalas tumatambay sa mga pribadong sementeryo upang mag-TikTok di umano? Kinuha yung sumisilip din sila, parang nagbablog din ata sila ng sementeryo na TikTok. Lapitan natin itong mga dalagang to. Uy, natakot pa si girl kunyari. TikTok is live dito sa sementeryo sila girl. Diba? Fresh na ba? Ay, akin na yung iPhone. Kailangan ko yan. Mag-start ako ng trabaho. Mamaya na. Sasabay mo pa Umiiyak naman po siya. Umiiyak na naman po. Umiiyak na naman po siya. Plastic ka na naman. Charot. So welcome back to my channel. This is Master Gala. Nandito tayo ngayon sa isang private cemetery dito po sa Carmona, Cavite. Ito yung tinatawag din ng Sanctuario de Carmona dito sa Cavite. So yan, shoutout po sa ating mga Caviteños na subscribers. Na-miss nyo ba yung mga gala natin dahil may mga sikat tayong pupuntahan sa ay ang taray, hindi nabubuksan. So yan, tinted, naka-private na ngayon, kinalalagyan private ko yung loob. So mahilig ka ba sa private guys? So ito konting ikot lang sandali bago natin puntahan ang puntod ng nag-iisang Mercy Sunot. Sino ba nang di nakakakilala dyan? Puntod ito ng Aegis member, na si Mercy Sunot. Kapatid siya nung dalawa pang lead vocalist ng bandang Aegis. So ito, inaalay ko po sa mga subscriber natin na sumusuporta pa rin sa kanila. Meron dito parang malamansyon. Taray naman. May CCTV ba? Silipin na natin. Wow, ang ganda. Tapos meron dito naka-open lang. Pwede kang umakyat din sa taas. Yan lang pupunta dyan. Kasi limited time lang yun. Yung mga matagal na nanonood sa atin, yung mga subscriber natin, saan ba inilibing dito? Hahanapin ko pa, pero pwede naman din natin ipagtanong, di ba? Ayan, may mga bonggang musileo dito. Tapos dito lang to sa hilera na ito. Para din sa mga fan ni Mercy Sunot, ano yung mga favorite mong kanta ng Aegis? Comment below. Bakit gano'n maingay? Hindi ko alam guys bakit gano'n siya kaingay ngayon. Hindi naman ako nakatapak ng tae. Bakit ang fake yata ito, nabili kong Crocs ang spell Crocs. Grabe no. So matagal tayo hindi nakapunta sa mga puntod ng sikat. Tapos pero abangan nyo naman kinabukasan may mga sikat pa tayong idadagdag dito. So yan, tingnan nyo yan. So biniyahe ko to mula Batangas kasi galing ako ng Lipa. Abangan nyo yung mga vlog ko sa Lipa. Ito Medina family. Siya, tingnan nyo. Hindi na to cemetery, hindi na to bahay na ito no. Grabe. Ito may ginagawa pa lang dito. So parang ang mangyayari dito ay mansyon ng mga patay house tour at puntod ng Aegis member. So si Mercy Sunot ay isang sikat na
vocalist, nakumanta ng mga kanta na Halik, ano pa ba yung mga kanta ng Aegis. Tingnan nyo naman to, ang nagkagat to, parang hinayaan na niya yung kanyang Mosileo. Parang tinted siya. Kahit silipin ko siya, hindi makikita yung loob. Yun, karamihan ng mga bagong pinapagawa dito, parang pinatinted na nila para at least may privacy, diba? So I have no idea pa rin. Ang gaganda, no? Na-miss nyo yung mga ganito, guys, yung mga binablog kong ganito. Kada Mosileo silip. So yan, bagong hairstyle ni Master Gal. Wala tayong cup ngayon kasi masanay na kayo, hindi na ako masyadong nagka-cup kasi pinagbawalan ako ng doktor. Doktor! Ang ganda. So ito, nagbabalik sementeryo na naman si Master Gala dahil alam niyo naman, mga pinupuntahan natin, lagi na lang puntod ng mga namayapang sika. Late ni boses. Ang ganda, oh. Bongga. Ano po? Yung gumagala po? Yo, gala! Gala, yo. Napapanood ko yung mga sa sementeryo kasi yun eh. Wow! Ano mo mukha nyo po? Oo, sige. Ito yun. Sige, isa-shoutout ko po kayo. Ano pong pangalan nyo po? Ay! Taray, kinikilig. Ano pong pangalan nyo, Nay? Marlene Delfino. Ayan, shoutout kay Madam Marlene Delpino po. Pinapanood niya daw ako ngayon, nandiyan ka na sa vlog. Oh, di ba? Nakapanood kayo dito yung katulog siya. Oo. Sige, ingat po kayo, Nay. Sige. Pero ikaw, Nay, tatanungin kita, anong mapapayo mo para hindi masyadong para gusto mong maraming nanonood, ganon? Anong mapapayo mo? Anong gagawin ko ba? Kailangan ba mas nakakatakot ba? Kulang pa ba? Gusto mo yung may white lady makikita na talaga? Ayoko. Basta naman, meron kang, sabi mo naman eh, meron sa pagkuha mo naman eh, wala pagdating mo sa wala kang edit eh. Meron ka na. Oo naman, Nay. Hindi naman ako nag-e-edit. Ako nag-e-edit dun, pero inaayos lang natin. Pero hindi natin dinadagdagan. Yun nga sabi mo, wala Oo. kang edit daw sa mga may lumabas na. Ano yung nakita mo dun, Nay, na hindi mo makakalimutan? Yung biglang may lumabas na maitim. Oh my gosh. Baka na nagbilad sa araw yun. Ano yan? Basta ko yung mga binablog mo, nakakatakot. Hindi nakakatakot yun, Nay. Depende sa ano yun. Mayroon sa pampang. Minsan yung isip natin yung takot natin nasa isip lang. Kaya sabi ko, yung boses mo at saka yung namumukhaan ko yun. Kasi lagi ako nanonood. Ay, lagi ka nanonood. Wala akong sticker. Next time na lang po. So wala kang babatiin, Nay? Wala, okay lang yun. Okay, si Nanay Marlene, ang taray ni Nanay Marlene, nakadilaw pa. Pumunta ng sementeryo, nakadilaw. Hindi, walang problema sa kulay yan. Ay, hindi ka naman nakipaglibing kasi nakaganyan ng kulay. Hindi naman. Galing kami sa buwan ng wika. Ay, Tapos, 40 days nung, pananay namin. teacher po kayo? Hindi. Anong trabaho lang niyo siya, po? Wala lang, yung sa Pilipinas. Sige po, ingat palagi. Ano? Ikaw ang paborito kong Ako desisyon. muna mag-airdrop kasi yung picture ko, lima lang yan. Kaya, bilis lang yun. Grabe na ang daming mga nag-react na Pilipino. Balik tayo dun sa yung mga pinaggastosan. Ito kahit pinaggastosan naman siguro nila to, sariling pagod naman ito. Pero yung may mag-asawa na parang pinapasilip ngayon ng BIR, yung nag-flex ng kanilang mga bonggang mga sasakyan. Grabe yun, no? Tapos may binalita, nito nakaraan naman yung sa KMJS naman. Yung na-interview yung parang yung mayor. Ngayon nakita nila yung isiniwalat yung gaano kalaki yung corruption sa Pilipinas, lalo sa mga sa DPWH. May mga binabanggit doon. Master Gala, bakit hindi ka na lang dumiretso doon sa sa pupuntahan mo? Ang dami pong paikot-ikot. Siyempre kaya nga guys, tour eh. So parang gusto ko i-tour ko kayo, samahan ko kayo o isama ko kayo sa mga magagandang Mosileo. Mapakita natin na silipin lang natin. Kita natin yung sugar. Okay. Matanda yung parang matanda na rin may-ari. Ang ganda. Ikaw baka master, kailan ka huling dumalaw sa iyong mga mahal sa buhay? Hindi naman masamang dumalo o minsan maglinis ng kanilang mga Mosileo. Ito naman De Guzman family, Pasag. So yan.
Bongga. Sadyang na-appreciate ko yung mga taong nag-e-effort o gumagastos sa kanilang mga musileo para sa kanilang mga naiwang mahal sa buhay. At nagpapasalamat din ako sa ilan na na-appreciate yung ating ginagawa, lalo na pag nakita nila yung kanilang mahal sa buhay na na-feature din minsan sa ating vlog, dahil minsan hindi na raw nila kailangang pumunta sa sementeryo, kundi papanoorin lang nila ito sa ating channel. Eto sila, itong mga to, kahit sabihin mong ganyan na ano natin yung kaya. Ay, ayan, may mga ano. O, tingnan nyo, para siyang style bangko naman. Bangko. Ayan, may mga parang mga bayani, kung di ako nagkakamali. Ay, may mga position sa ano. Ang dami. Yung mga pupunta rito from entrance, di ba dito kayo manggagaling? Yeah. So pag nakita nyo itong parang magandang musileo na ito, dito kayo, ito na yung pinakapuntod ni Mercy. O ayan, meron ditong malapit na parang construction site na ginagawa na diyan naghahalo ng mga nitso, ng mga ginagawang bolts, at yun. Mapapansin nyo, simple lang yung mga kinalalagyan dito ng mga musileo. Oo. Tulad nito, yan parang meron ditong kapihan, tapos ito na yung kanyang puntod. Yan, di ba, social. Si Madam Perla ang nakalibing. Tapos ito na yung mismong pinakapuntod ni Mercy, kaharap lang siya nito. Natin, balik history lang tayo saglit sa buhay niya. Habang nandun tayo, pinagkikwentuhan natin yung konting history sa mga hindi pa rin nakakakilala. Kasi ako honestly guys, hindi naman sa pag-ano, kailan ko lang nalaman na Mercy pala yung tunay niyang pangalan. Mercy yung pangalan niya, kasi di ba alam natin pag ages, mostly babae, akala natin parang isang babae lang yun, pero tatlo silang lead vocalist na babae sa ages, tapos kumakanta rin yung isang lalaki na kapatid nila. So parang magkakapatid sila na sumikat ng taong 80s, 90s. Oo, and then yun, nabuo yung banda nila na yun. At sino ba naman din nakakakilala ng mga kanta nila, di ba? Ko sa'yo, tunay ako. Sino mismo ang sintatag isang isa? Hayaan mo sana wapo ng langit ng... So mga master, parang sinampal naman ako ng kahirapan pag sila patay na, tayo buhay pa, pero wala tayong ganyan. Okay lang yun. May tao ba? Nakasilip. Silipin lang natin saglit kung kaya natin silipin. Milyon ang halaga nito. Nakalock. Ay, madilim. Nakalock siya. So dito, para siyang isang inuko pa niya, parang 5 lupa yung sakop niya. Siguro baka malaking pamilya pag ano sila, yung magtitipon-tipon tuwing undas, kasi natutupad yung reunion minsan tuwing undas, di ba? Tapos ito naman parang mga social naman yun nandito, oh. Grabe guys, oh. Ito aesthetic ang dating. Masyadong aesthetic, oh. May table, may mga ano dyan, may CR sa loob. Parang mga ashes. Ako, dream ko naman na hindi naman ako magkaroon ng ganitong musileo. Yung, syempre, hindi naman tayo temporary, hindi naman tayo pang matagal ano, habang buhay dito sa mundo, pero maganda, merong magandang kinalalagyan yung ating mga mahal sa buhay, lalo na pag namayapa na sila. Kaya nga ako, bala ko talaga yung lola ko, mailipat ko talaga, dahil although nung nabubuhay ang lola ko, kasi patay na rin yung isa kong lola na sa side ng mother ko, sa side ng tatay ko yun, pag mamayari nila, kumare, dito tayo ililibing. Ay naku kumare, mauna ka nang magpunta doon. Ginaganon pa ng lola ko yung dati, pero ngayon pares na silang nakalibing doon. Ganun nangyari. So dito, mapapansin nyo dito mga master, yung mga puntod na nagagandahan. At ito naman, yung pinakapuntod niya rito ay grabe, ang ganda. May touch ng classic siya na old style na ewan na pinaghalong new. Merong nakalagay sa itaas na hindi ko maintindihan na salita. And then ito na yung iba. So napakalaking private cemetery ito. So dito sa part naman na ito yung pinakagitna, ito naman yung mga mismo nakalagay sa lupa na parang 20 to 30k kada butas kung di ako nagkakamali.
So ito lang, pag nakita mo tong construction site, pag nakaharap ka dito, galing ka sa entrance, ito na left side, at punta ka na dito, diretso ka na dito. Ito na siya, itong parang may tent dito. So nasa pinakagilid siya ng wall guys, ang palatandaan mo. So ito na siya. Oh, nakalock. Siyempre guys, gusto pumasok na fans mag picture picture, wala kasing man lang pwede dito, di ka din makapasok diyan. So suggested ko lang yung iba, pwede naman or i-allow ng family na maglagay dito ng parang tarpaulin man lang para at least ma-recognize din agad yung kanyang puntod. At taga dito talaga po sila sa Ang bahay Cavite. niya. Sila May nakuha silang bahay dyan. Bali dyan sila nakatira. Ngayon, yun. Tapos nung kayo Nagpagamot sa sa US. US, doon siya namatay. Dito naman sa Lunuron. Pero hindi siya talagang taga Cavite po. Hindi. Ah, okay. Alam ko Bisaya po eh. Oo, Bisaya siya. Matataas kasi mga boses ng Bisaya. Nakakuha lang silang bahay dyan. Subdivision. Pagka nakita niyo po yung isang Bisaya, agay! Yung taas. Pero pwede siyang masilip. Ayan. Ito na yung kanyang kinilalagyan. So mapapansin mo rito sa pinakapuntod niya. Pero for sure yung mga kanta nila ngayon sumisikat sa TikTok kasi ginagamit nila yung sound. Mapapansin yung mga master, bawat gilid may mga butas din. Tapos stainless yung pagkakagawa. At may pictures pa pala siya dito. Ngayon ko lang na... Ayan siya. Yun o, may picture pa silang dalawa ng tatay niya, papa niya. Yung mga fans na gustong pumunta, masilip, makikita pa rin nila dito yung pinakapuntod ni Mercy Sunot o mas nakilala bilang isang member ng Aegis. So, pinanganak siya noong November 6, 1976, si Mercy Sunot, at pumanong noong November 17, mag-iisang taon na ngayong November 2024. So may nakalagay na rest now in our Father's loving arms at yan, nakapuntod. So may mga pictures dito, makikita ninyo mga master. So sa ilalim naman merong puntod na nakalibing. Di ko sure kung ito yung kanyang tatay. Oo. At yan, si Bienvenido H. Sunot Sr. Simple, napakasimple lang din. Sinadyang simple ang kanilang puntod at nasa magandang kinalalagyan naman. Napakaganda nito. Parang para sa akin siya yung pinakamaganda sa magkakapatid. Oh, wag kayong kumonta kung nanonood sa atin yung banda ng Aegis. Alam nyo yan. Pero ang pinakamataas ang boses diyan yung isang idol ko din na si Madam kasama. So, ang tanda kong kanta niya, yung talagang parang solo niya. Yung parang solo niya talaga yung akala ko ikaw ay akin. Totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay yakapin, nang lalaho sa dilim. Ikaw ay aking minahal. Taas. Kasama ko ang may kapal. Yan yun. Siya yung tumanta nun. Siya yung isa yung solo album niya na tumatak. Oo. So meron pang isa yung tama ba? Basang-basa sa ulan. Yun yung part na para ma-record nyo guys. Ito siya. May kanta pa sila sa Wish 7 years ago. Akala ko ikaw ay akin. Yun siya yun. Totoo sa aking paningin. Kapin Naglalaho sa dilim. Yan siya yun guys. Kasi tatlo silang mga member, makaka-copyright tayo. Tapos ngayon, meron pang isa tumaktak sa kanya, yung isang kanta naman na mga pagsubok lamang iyan. Yan siya yan. Ang iyong mundong ginagalawan, ang buhay ay sadyang ganyan. Ni mo lang sa iyong puso, kaya mo yan. At kabigo, alilangan, gumugulo sa isipan. Yan, tapos ito pa. Ito yung isang mataas ang boses na kapatid niya. Yan, ito na siya. Na lagi na lang akong nadarapa. Ito yon. Siya yung part na yun. Dito parang may mga pictures niya na parang dinrawing ng fans sinulat. So sa mga video guys, ayan.
Yung boses kasi ni Mercy Sunot, guys, ano mo siya, yung ikukumpara mo rin siya sa mga sikat na sila Bonnie Tyler, ano ba? Yung mga sikat na Bonnie Tyler, yung mga medyo paus ang boses niya na clear, malamig sa tenga, ganun. So ito siya yon, yung parang medyo paus ang boses. Ikaw ay aking Cut, take 2. Isa sa pinaka gusto kong kanta niya yung ikaw ay aking minahal, kasama ko ang may kapal, ngunit at ako pala'y naging isang hangal, naghahanga ng sang katulad mo. Ikaw naman nasa TV. Hindi ko na, sige go, kanta. Sige, kahit wala sa tono. Malis ka na sa, sige, harapan. So, hindi man lang natin siya na-meet in person yung buhay pa siya, pero yun talaga, kahit sino naman Pilipino, pagka sinabing ages, posibleng hindi naman kilala, diba? So ito, female vocalist na si Mercy Sunot, guys. May tuturing na legendary na ang bandang Aegis sa ating musika. Sa bawat Pilipinong hilig ang pagkanta, tumatak na sila. Ko sa'yo, ngayon ay naglaho na. Yun lang, guys, nakakalungkot kasi ito yung mga bata pa kami elementary, ano yan, lagi yung pinapatugtog sa kaset nung kapitbahay namin gumagawa ng mga cabinet. Shoutout yung kala Ka Angel, Amor family po yan, sa Pangasinan, nasa Pangasinan na ngayon, sila Ate Malu. Sila yung mga kapitbahay namin, talagang idol nila yung Aegis. Pero ito lang naman, itong si lang naman ang pumanaw, si Mercy Sunot, kasi isa siya dun sa talagang tumatak din sa banda na yan. Kaya nakakalungkot. Di man lang tayo nakapagdala ng bulaklak, guys, pero okay lang kasi nakalak naman po itong kanilang pinaka hindi din tayo makakapasok dyan. So